Ang title ng i-share ko sa inyo ay Choose the Book. Lahat ay mamamatay. Ang tindi naman ang tindi naman ang introduction mo, Pastor. Meron bang mas masaya dyan? Kasi papasok tayo ng Holy Week kaya gano'n. Pero alam niyo, as I always say, nakakatalino yan. Yung conscious ka na lahat ay mamamatay, nakakatalino. Dadalwa daw ang sigurado sa mundo Death and tax. Alam mo, walang makakaiwas dito sa kamatayan, wala. There was this story. Tagal ko na yung nabasa, kaya hindi ko na alam kung ano talaga yung detalye. Pero alam ko yung pinaka-istorya The story says na nasa isang lugar yung tao. Halimbawa ay nasa Laguna, ganon. Nakita niya doon si kamatayan. Naku, laking gulat niya. Nakatingin sa kanya. Sabi niya, iiwas ako. So, nagpunta siya sa BGC. Pagkatapos, may kumausap kay kamatayan. Sabi, kamatayan, bakit ikaw parang shock na shock? Kasi, yung taong yun nakaschedule. Pero ako'y nagtataka. Sa BGC ang appointment namin. Naku, wala na ako Sige na. Maawa na kayo kahit yung kunwari nakuha ninyo. Okay. So, the story says, walang nakakaiwas dyan. Nakakaiwas. Okay? Closing prayer. Kaya naman, napakabobo ng sino man na mabubuhay sa lupa na hindi paghahandaan ang isang siguradong mangyayari. Sabi nung isa pagka-graduate ko, ay siya, talagang liligawan ko na yan. Tapos kami may magpapakasal. Sandali. Una, sigurado ka gang gagraduate. Padalwa, sigurado ka gang sasagutin. Sandali. Basta yun ang plano kayo. Yun nga. May mga taong naghahanda sa isang bagay na hindi sila sigurado. Pero itong sinabi ko sa inyo, ito sure. At napaka-foolish ng sino man who will not prepare for this one sure event in their lives. Lahat na mamamatay ay haharap sa hukuman ng Diyos or the judgment seat of God. Sila'y magbibigay sulit sa mga ginawa nila nung sila'y nabubuhay. Ito sabi ng 1 Peter 4 verse 5. Ngunit sila'y magbibigay sulit or they will give account on how they live their lives. Sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Wow! Lahat magbibigay sulit. Ipinakita ito ni God kay John. Ipinakita ni God kay John ang scene na iyon in the future noong si John ay nasa Patmos at isinulat ito ni John sa Revelation. Ito po ang scene na nakita ni John. Revelations 20 verse 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At verse 13, iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa.
verse 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Itong ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. And verse 15, at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang tagal ko bago nung nag-isip ng title Gusto ko kasi yung medyo striking, medyo maikli, medyo ano. Kaya sabi ko, okay. Kasi dito may sinabing mga aklat mga books. So we have to choose the book. Ang kamatayan na hindi katapusan ng existence. Nabasa natin ang lahat na namatay, dakila at hamak ay nakatayo sa harapan ng trono. Ibig sabihin, they are still continuing to exist. Walang special na katatayuan. Mapapansin mo, talagang binanggit na yung mga hamak at ang mga dakila. Lahat. Wala doong special na lugar para sa mga may kaya. Wala doong special na place para sa senior citizen. Wala. Lahat ay nakatayo sa harapan ng trono. At diretso pa rin ang kanilang existence. Deception ng kaaway, sa mga tinutokso ng kaaway na mag-suicide, deception ng kaaway ay ito, ibubulong na matatapos na ang problema mo pag namatay. No, nakita natin, patuloy pa rin nag-i-exist kahit mamatay. Deception ng mundo kapag may namatay, ang sasabihin nila, at least tapos na ang kanyang paghihirap, siya'y nasa mas mabuti ng kalagayan. Sandali, hindi automatic na pag namatay ay tapos na ang paghihirap at nasa mabuting kalagayan. Bakit? Kasi haharap pa rin sa hukuman ng Diyos. Now let's talk about the two sets of books na bubuksan sa Judgment Day. While everyone, lahat ng tao ay nakatayo, nakaharap sa trono ng Diyos, dalawang sets ng books ang bubuksan. Ang unang set ng book ay ang tawag ay Book of Works. Nakarecord sa mga books or aklat na ito, ang lahat na ginawa ng mga tao, lahat, ang mabuti at ang masamang ginawa. At ang paghusga na gagawin ng Diyos will be based sa mga ginawa ng tao na nakarecord sa mga books na yon. Meron palang nagkikip ng record. Lahat ng ginagawa mo, mabuti at masama nakasulat. Kumusta kaya yung iyong aklat doon? Makapal na kaya? Revelations 20:13, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So that's the first set of books. Ang sunod na set of book ay ang tawag ay Book of Life. Kindly say, Book of Life. May mga pangalang nakalista dito. There is a list of names. Ang pagkakaiba, walang nakarecord dito ang kanilang mga ginawa. Walang nakasulat. Just the names. At ang tanging sinabi ay Revelations 20:15, at ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Merong book na makapal kasi ang daming nakasulat ng mga gawa. Merong isa namang book dito, pangalan lang. Okay, what can we see here? Lahat ng names ng tao could either be in the Book of Works or in the Book of Life. Ang nakalista sa Book of Works ay hindi nakalista sa Book of Life. So, hindi pwedeng dual citizen. Ang nakalista sa Aklat ng Gawa or Book of Works ay hinatulang mapatapon sa lake of fire. And the Bible calls it the second death. Ang nakalista sa Book of Life ay hindi hinatulan ayon sa gawa. Their names are just there. Hindi sila hinatulan ayon sa gawa. At ang sabi, sila may eternal life. Hindi sila dadali sa lake of fire. So,
Lahat ay nagsimulang nakalista sa Aklat ng Gawa o sa Book of Works, pero ang iba, inilipat ang name sa Book of Life. Kaya napakahalaga, we have to choose the book na kung saan gusto mong mapasulat ang pangalan mo. Again, anong makikita natin dito? Huwag nating hayaang mapasulat ang pangalan natin sa Book of Works. Huwag nating hayaang husgahan tayo ayon sa ating mga ginawa. Kahit pa sa palagay mo, mas marami kang ginawang mabuti kaysa masama. Bakit, Pastor? Revelations 3 verse 23. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Kasi ang magtatry na tanggapin sila sa langit o tanggapin ng Diyos ayon sa kanila ang mabubuting gawa, kahit sila pa ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, ay hindi makakapasa sa nire-require na Diyos na sukat or standard para makapasok sa langit. Ano po yung sukat na yon? Ano yung measure na yon? Ano yung standard ng Diyos? Okay. Hindi ito yung may konting kasalanan ay okay na. Konti lang naman eh. Hindi rin ito yung kahit may kasalanan, basta lamang ang ginawa mong mabuti kaysa masama, ay okay na. No, that's not the standard. Ito ang standard. Ito ang sukatan. Dapat ay hindi nagkasala. Perfect. Kaya ang tawag dito ay glorious standard. Minamaliit natin ang kasalanan. Sinasabi natin, para yun lang, konti lang yun. At usually, kaya sinasabi natin yon kasi we compare our sins sa sin ng iba. Pwede ba? Ako naman ay kumpara naman sa iba, ako na may mas mabait pa. And we think na hindi dapat maging issue sa Diyos ang iyong kasalanan kasi konti lang naman. At saka ang Diyos na may mabuti. At oo nga at nagkakasala tayo, pero we are doing our best. We're trying our best na makagawa ng mabuti, Pastor. At dahil bias tayo, lagi tayong bias in our favor. Sa compute natin, laging lamang ang nagawa nating mabuti kaysa ginawa nating masama. But, righteousness is not right minus wrong. Meron ba ditong teacher o meron ba ditong student na naranasan ng exam ay right minus wrong? Talaga namang pagkabababa ng grades pag gayon. And righteousness is not right minus wrong. Ang issue hindi ko konti ang mabuting ginawa, ang issue ay may kasalanan. Okay, James 2 verse 10. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Whoa! Kaya pala hindi pwede yung argument na konti lang. Kasi mag-break ka lang ng isang law, ang tingin sa iyo ng Diyos, you broke all the law. Parang ganito, meron kang isang galong tubig, super linis, super sarap ng tubig na yan. Finilter. Talagang napakalinis. Ilagay mo sa microscope, walang makikitang germs. Super linis. Pero napatakan ng pawis ng katabi mo. Ano ba yan? Hindi mo na mainom. Dahil lamang sa pawis na pumatak. Kasi hindi mo alam kung ano yung kasama ng pawis na yun. Yun po ang nangyari. Isa lamang contaminant, isa lamang ang mapasama, hindi na righteous. You broke all the law, madumi ng lahat. Yes, naka-record din under their name ang marami nilang ginawang mabuti. Yeah. Pero ito'y nawala ng saysay dahil sa kanilang ginawang kasalanan. Yung ginawang mabuti does not count. Again, ang issue ay hindi kulang ang ginawang mabuti, ang issue ay may kasalanan. Kaya ang labanan na hindi pa kauntian ng kasalanan. Kasi magkasala lang sa isa, nagkasala na sa lahat.
This is what the Bible calls the glorious standard. And it is perfection. You don't enter heaven dahil kokonti ang kasalanan mo. You enter heaven because wala kang kasalanan. That is the standard. At sino mang nag-iisip na deserve niya ang langit dahil mabuti siyang tao, ay para na rin nagsasabi na wala siyang kasalanan. And 1 John 1:8 says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sino mang nag-iisip na deserve niya ang langit dahil mabuti siyang tao, ay para na rin nagsabi na siya ay Diyos. Dahil Mark 10 verse 18 says, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. Kaya pag kinilay mo na ikaw ay pwede sa langit because you are good, it's the same way of saying, I am God. No one is good except God alone. So, this is my point. We don't deserve heaven. Why? Dahil pag nakapasok ang may kasalanan sa langit, tingnan po ninyo kung anong mangyayari. Ang langit ay hindi na magiging perfect. Isipin ninyo, paano kung may makapasok sa langit ng Marites? Nakita niya si Sarah, yung asawa ni Abraham. Sarah, psst, Sarah, ano kang naramdaman mo nung tinatawanan ka ni Hagar? Sobra naman niyang si Hagar. Dahil hindi ka magkanak, hindi ka tatawanan. Hindi ako makapaniwala. Nakapasok ang Marites. Alam mo pala ang Marites, hindi lang babae. Matindi rin ang lalaki magmarites. Joseph! Kwento mo nga, paano ka tinukso ng asawa ni Potiphar? Isipin mo, may nakapasok sa langit. Kaya hindi pwedeng makapasok sa langit kahit may isang kaunting kasalanan. It will contaminate heaven. Isipin mo kung may makapasok sa langit na mainitin ng ulo. Magsisimula sa langit ang road rage. May anghel na sakay sa kabayo at ikaw naman ay nakasalubong. Nagkabanggaan kayo. Ano ka? Hindi ka natin sa dinadaanan mo. Isipin mo pag nakapasok sa langit yung mga nanununtok sa basketball. Isipin mo, makakapasok ang sugarol. Magsisimula na sa langit ang ending sa basketball na nagpanuntukan. Isipin mo, pag nakapasok, ang matataas ang pride sa langit. Isipin mo. Then, wala nang pagkakaiba ang langit sa lupa. Kaya hindi pwedeng pumasok ang sino man na may kasalanan sa langit. Kahit konting kasalanan, makokontaminate ang langit. Now you understand why it is a glorious standard. Kasi baka iniisip ng taong hirap naman. Bakit naman ganun ang measure? Ba't ganun ang sukatan? Kailangan perfect, ang hirap naman. Now you understand why, kung bakit hindi pwedeng pumasok ang sino man kahit may kaunting kasalanan sa langit. Pero wag kayong maglala, God has a plan to make us perfect. Aalisin ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng mga gawa, sa Book of Works, at isusulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, sa Book of Life. Paano po yun? Heto yun. Romans 6:23. For the wages of sin is death, resulta ng kasalanan ay kamatayan, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Kindly say, free gift. Ililigtas tayo ng Diyos sa judgment sa ating works, sa paghusga sa ating mga ginawa. Hindi tayo padadaanin doon. Sa halip, ibibigay na lang ni God ng walang kabayad-bayad sa atin ang ating eternal life. That's why it's free gift.
Kaya mahalaga na alam ninyo sa puso ang verse na to. Ito ang puso ng ating pananampalataya. Ito ang puso ng ating belief. Ephesians 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not from you. It is the gift of God. It is not from works, so no one may boast. Wow. Oh, I want you to read that, to memorize that, to meditate on those two verses. It is by grace, not by grace and works. No, by grace alone. Kung makakapunta lang tayo sa langit sa pamamagitan ng ating mga ginawa o sa tulong ng ating ginawa, kasi may nagsasabing, hindi, biyaya at saka tradisyon, biyaya at saka mga gawa. You could imagine ang mangyayari, ang magaganap na payabangan sa langit. Kung pwede lang na makapunta tayo sa pamamagitan ng ating gawa, ito ang mangyayari sa langit. Ay tunay na kaya ako nakarating dito ay dahil sa ibinigay ko sa simbahan. Ako ang pinakamadaming binigay. Laging may pledge, ako nagpe-pledge. Ay, wala ka sa akin. Kaya ako nakadating dito. Mahaba akong mag-pray. Sumagot yung isa. Whoops, talo kayo. Ako nagsakripisyo. Naglingkod ako sa church. Doon ako makatira-tira. Sandali. Puro kayo church eh. Ako naman iba. Ang aking ginawa ay ako pinakain ko ang mga batang lansangan. Pumunta ako sa orphanage, pinakain ko ang mga orphan. Ako talaga. Anong nangyari? Kapag makakapunta ang tao sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, you could be sure of this, payabangan sa langit. That's why sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, not from works so no one may boast. Hindi sa gawa, para pagdating doon, walang magmamalaki. Bakit walang makakapagmalaki? Bakit walang makakapagmayabang sa mga taong nakarating sa langit? Kasi iisa lamang ang kanilang sasabihin. Iisa lamang ang dahilan kaya sila nakarating doon. Biyaya lang talaga. Grace lang. Paano ka nakapunta dito? Naku, wala akong masasabing iba. Talagang free gift lang ni God. Regalo lang. Hindi nga. Sabihin, wala talaga eh. Biyaya lang, binigay lang. So, walang makakapagmalaki. At yung magmamalaki, iisang ipagmamalaki. Yung dahilan, kaya siya tumanggap ng biyaya. Biyaya lang talaga ni Jesus. Biyaya lang ng Diyos. Let's talk about grace. Ano ba ang grace? Ito'y anumang tinanggap mo nang walang kapalit. Libre. Di mo pinagtrabahuhan, di mo kinita. Look at this. Halimbawa, meron kang empleyado o may nagtrabaho sa iyo. Halimbawa, pinagtrabaho mo ng isang araw sa bahay mo. And then binigyan, tapos noong siya uuwi na sabi mo, oy sandali, meron akong regalo sa iyo. Talaga po? Oo, biyaya. Ano po yun? Ito nasa sobre. Ito yung iyong sweldo. Paano naging regalo? Are, pinagtrabahuhan ka. Yung regalo, yung hindi ko pinagtrabahuhan. At anong mararamdaman noong binigyan? Pwede ba? Hindi ako magpapasalamat sa iyo. Wala akong utang na loob. Bayad mo yan eh. Kaya may binibigay kasi may ginawa ako para sa iyo. Ang biyaya ito. May binigay sa iyo. Wala ka namang ginawa sa kanya. Libre, regalo, free, biyaya. Yon ang kaligtasan.
At ang puso ng ating pananampalataya, ang puso ng ating relasyon sa Diyos ay nakasentro sa biyaya. Ang lahat ay sa pamamagitan ng biyaya. Your salvation is by grace. And everything else is by grace pa rin. Dadating ang point na talagang alam mo sa kaibuturan ng puso mo na lahat na nangyayari sa biyaya ng Diyos. Maybe pwede mong purihin ang iyong trabaho, kaya ka tumatanggap. Pero somehow, maunawaan mo na it's not just the work. Dahil kung walang hanging lakas, talent, skill, opportunity, connection na binibigay sa iyo, everything else will fail. Everything is biyaya. Lahat na ginagawa ng Diyos sa iyo ay biyaya. Lahat na ginagawa mo through God ay biyaya. Lahat ay biyaya. Ang biyaya ay free. Tatanggapin mo lang. Ang kaligtasan o ang pagpunta sa langit ay walang bayad. Tatanggapin mo lang. So, Pastor, ibig mo bang sabihin, pinatawad ng Diyos ang mga taong nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at ang mga taong nakasulat naman sa aklat ng gawa ay hindi pinatawad? Di po ba may dalawang aklat kayong sinasabi? Book of Works and Book of Life. Yung Book of Works, huhusgahan according sa kanilang gawa. Yung Book of Life naman, walang ihuhusga sa kanilang gawa, basta sila ay merong eternal life. Do you mean, pinatawad ng Diyos yung mga nakalista sa Book of Life, pero yung nakalista sa Book of Works, hindi pinatawad? Okay. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga tao, pero hindi lahat ng pinatawad ay tinanggap ang kapatawaran. Hindi po kasi pwedeng basta lang magpatawad ang Diyos. Pag basta lang pinatawad ng Diyos ang nagkasala sa Kanya, ay lalabas na mas mataas pa yung pinatawad kaysa sa Diyos. Kailangan pa ring bayaran ni naman ang kasalanang ginawa niya laban sa Diyos. Bago pa dumating sa puntos ng Diyos ay makapagpatawad, there should be payment, there should be justice, and the wages of sin is death. Noong binuksan ang aklat ng buhay, ay naligtas ang mga taong nakasulat doon. Naluwalhati ang Diyos at naipakita ng Diyos na siya ay puno ng awa at habag. Noong binuksan ang aklat ng mga gawa at hinusgahan ng mga taong nakasulat doon, ayon sa kanilang ginawa, naluwalhati pa rin ang Diyos. Ano naman ang naluwalhati sa Kanya? Ang Kanyang katarungan na siya'y makatarungang Diyos. Hindi magiging puno ng luwalhati ang Diyos, full of glory, kung ang naluluwalhati lamang sa Kanya ay isang aspeto ng Kanyang pagiging Diyos at nababaliwala naman ang isang aspeto ng Kanyang pagiging Diyos. Hindi pwedeng siya luluwalhatiin mo lamang dahil sa Kanyang awat habag at hindi mo naman siya maluluwalhati sa Kanyang katarungan. Pag nakikita ko ang katarungan ng Diyos, lalo ako humahanga sa Kanya. Na hindi niya hinahayaan ang sino mang nagkasala sa Kanya na basta na lamang magiging free. Ano yan? Mahinang Diyos? Nagagawa ka ng kasalanan sa Kanya pagkatapos ay baliwala na lang? Ano ka tao? Sinuswerte? Mas mataas ka pa sa Diyos? No, hindi rin papayag ang Diyos sapagkat mailagay sa alanganin ng Kanyang luwalhati ang Kanyang glory. Ako ang Diyos, lumikha ng langit at lupa. Ako'y walang simula at walang katapusan. Walang pwedeng sino man dito ang lalabag sa akin sapagkat ako ang Diyos. At ang katarungan ko ito, lahat na may kasalanan sa akin, pagbabayaran ito. At ako'y humahanga sa Kanya. Napakataas niya. Walang tao mas mataas sa Kanya. Kaya ako'y pinipigilan. Okay. Kaya kapag ako'y nagsisimulang may hanga ang tao, hindi lilipat ko ang focus ko sa Diyos. Napakaliit niya para hangaan ko. I-reserve ko yung paghanga na yan, yung sobrang hanga, i-reserve ko yan sa Diyos. At kaya hindi ka humahanga sa Diyos, di mo nakikita ang kanyang luwalhati eh. Pero no, God will show His glory to everyone sa lahat niyang kilos. Wala pong libre. Kaya ikaw ay nakaranas na ikaw ay ilibre o wala kang bayadan,
may naglibre sa'yo. Ay, salamat, kumain kami sa restaurant, wala akong binayadan. Ay, paano ako nagbayad? Walang libre. Somebody paid for what you received. Ang kaligtasan natin ay free, libre, dahil may ibang nagbayad. Siya si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. At napakataas ng presyong ibinayad ni Jesus upang mapatawad tayo ng Diyos. Hindi kasi pwedeng basta tayo patawarin. Mawawalan luwalhati ang Diyos Ama. Napakataas ng presyong ibinayad kasi mataas ang pinagkasalaanan. Napakataas ng presyong ibinayad upang maibigay ang kaligtasan sa atin ng walang bayad. Binayaran ito ni Jesus ng kanyang buhay. At huwag mong babaliwalain yon kasi ang buhay ng Panginoong Jesus ay so precious. Ikumpara mo sa buhay ng lahat ng taong nabuhay kasimula-simulaan at huling tao sa katapusan ng panahon. Ikumpara mo ang value ng buhay ng mga yan. Pagsama-samahin mo na, hindi yan pupunta sa katiting, sa pinakamaliit na cell. Ikumpara mo sa value ng buhay ng isang Diyos. Kaya napakataas ng presyong binayad para lamang tayo ay mapasulat sa aklat ng buhay. Sobrang hirap at dusa ang naging pagbabayad. Sobrang. Noong Panginoong Hesus ay nananalangin sa hardin ng Getsemane, siya'y nanalangin ng isang panalangin. Kung maunawaan lang natin, O Panginoon Diyos, let this cup pass over me. Kung may ibang paraan, huwag na naman ito. Sobra ito. Grabe ito. Napakatindi nito. Kung merong iba lang, Lord, huwag na dito. At maya-may dinugdugan niya. Dinuktungan niya. But God, not my will, but your will be done. Kung may ibang paraan, do you think hahayaan ng Diyos Ama ang kanyang anak ay dumanas ng sobrang hirap na iyon? Kung may ibang paraan? Kung may ibang paraan, sayang lang ang sakripisyong ginawa ng bugtong na anak ng Diyos. Kung may ibang paraan, walang ibang paraan. Hindi matutugunan ang hinihingi ng luwalhati ng Diyos. Hindi masasatisfy ang glory ng Panginoon. Iisa lamang ang paraan, ang dugo ng maluwalhating Diyos, pinanganak ng walang kasalanan, nabuhay ng walang kasalanan, isang Diyos na nagkatawang tao ay ibigay ang buhay sa Kanya. That, my friend, is what God did for you and for me. Sabi nung iba, Pastor, pag sinasabi natin na sa biyaya'y naligtas, na wala tayong gagawin, baka naman yan ay gawing lisensya ng mga tao para sila gumawa ng kasalanan, ipagpatuloy ang kanilang mga kalokohan. Alam mo, yes, I understand. Pwede. Pero talagang ganon ang katangian ng biyaya. Lagi itong bound to abuse. At kaya mangyayari yun kasi hindi natin naunawaan ng biyaya. Napakaganda nitong aking nabasa na illustration. Doon sa mga nagtatanong, baka abusuhin ng biyaya. Dahil alam na sila'y naligtas ng walang ginawa, diretso na lang sa buhay. Okay. Parang ganito. Magkasama, mag-ama. Yung anak na lalaki at yung ama. At sabi nung sila'y nagpunta sa isang lake, sabi nung ama, anak, huwag kang pupunta diyan sa lake, ha? Diyan sa sapa. Diyan sa may tubig. Bakit? Napakarami diyang buwaya, alligator. Marami diyan, mababangis. Papatayin ka ng mga yan. Opo, Daddy. Opo. Pinapalalahanan kita, ha, anak. Opo, Daddy. Anak, mahal kita. Kaya ako sinasabi ito. Lahat ng sinasabi ko sa iyo, it means I love you. Opo, Daddy. At mamaya nga'y naglalaro na yung bata.
At habang si tatay naman ay umupo doon sa ilalim ng puno at nagpapahinga. At alam mo ang ginawa ng bata? Dumive sa sapa. Akala'y irrigation. Dumive. Kaya ang mga alligator ay nagdaiban din. Una-una, at talagang they are meant to kill the son. They are meant to harm the child. At ang bata ay nagpipiglas. Hanggang sa nawala ng malay ang bata, puro sugat. At nang siya'y nagising, siya'y nasa pangpang na. May mga sugat siya, nasaktan siya. Pero buhay siya. Sasabi, salamat. At nang titingin siya sa kanyang ama, ang kanyang amay puno ng sugat, puno ng malalaking sugat, baon ng pangil ng alligator. Walang parte ng katawan ang walang sugat simula ulo hanggang paa. Halos mamatay na at naghihingalo na. At nakita ng bata, ay kaya ako nakaligtas. Iniligtas ako ng aking ama. Ay, kawawa naman si daddy. Halos siya mamatay na. Alam mo, yung tanong mo, paano ko abusuhin ang biyaya? Kung naunawaan ng bata kung ano ang ginawa ng kanyang ama para siya iligtas, palagay ninyo, daday pa ba siya sa sapa? Habang nakatingin siya sa sugat ng kanyang ama, sa hirap ng ginawa ng kanyang ama para iligtas siya, daday pa ba uli siya? Kaya tayo ay bumabalik sa dumi, sa lifestyle ng kasalanan. Hindi natin naunawaan ang biyaya. Hindi natin naunawaan ang ginawa ng Diyos para maibigay sa atin ang biyaya. Everything is about grace. Pag naunawaan mo ang grace, you will fall in love with Him. Pag naunawaan mo ang grace, mas lalapit ka sa Kanya, mas mamahalin mo siya. Kaya mo ginagawa yan, you abuse the grace kasi you did not see kung papaano na ibigay ang biyaya sa iyo. Kung pwede lang tayong maligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin ng kabutihan, kung ang thinking natin ay i-consider naman ng Diyos yung mga good works ko, yung mga sakripisyo ko Do you think, hahayaan pa ng Diyos na dumaan si Jesus sa pagdurusang iyon? Do you think, titiisin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, na since, bago pa magkaroon ng panahon ay magkakasama na sila, tingin mo titiisin ng Ama ang kanyang anak kung may ibang paraan? There is only one way para tayo maligtas, tao. There is only one way para ang pangalan mo'y mawala sa aklat ng buhay ng gawa at mapalipat sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay. There's only one way. And that is for Jesus to pay the price of our sin. The cross is the only way to come to the Father. There is no other way. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the only way. No one comes to the Father except through me. And then ipagpapalit mo ang sino mang tao kay Jesus. Yon ang pipiliin nilang daan patungo sa Ama. Hindi tatanggapin ang sakripisyo ng sino mang taong yan, kahit pa anong tindi ng ibigay mo sa kanyang karakter, kahit pa anong sabihin mo kung gano'n siya kabuti, hindi tatanggapin ng Diyos ang dugo niyan. Bakit? Mawawalang saysay ang kanyang luwalhati, ang kanyang pagiging Diyos, yan ang ibabayad mo sa akin. Imagine ang ginagawa ng tao, sa halip na piliin ng Panginoong Yesus, they will choose a man. They will choose group of men or they call men that did good works. At yun ang dadalhin sa Ama. Doon sila lalapit para lumapit sa Ama. Why? Napakaliit nila.
Nung nakapako si Jesus, inilagay lahat sa katawan ni Jesus ang kasalanan ng lahat ng tao. Simula ng magkatao hanggang sa huling tao sa katapusan ng panahon. Pinarusahan ng Diyos si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat ng tao na nasa Kanya. At the same time, ibinigay naman ni Jesus sa mga tao ang katuwiran niya. Si Jesus na pinanganak na walang kasalanan, nabuhay ng walang kasalanan, yung righteousness na yon, ibinigay sa tao. At ang kasalanan ng tao, kinuha ng Panginoong Jesus. No wonder, walang nakitang record ng kasalanan sa ilalim ng pangalan ng mga nakalista sa aklat ng buhay. Wala. Bakit? Kasi sagot na sila ni Jesus. Perfection na ni Jesus ang nakasulat sa kanilang aklat. Wala nang masasamang gawa, wala nang gawa. Bakit? Kinuha na ni Jesus. Ano pang isusulat? Kinuha na. Kapag pinili mo si Jesus, pinili mong aklat ng buhay. Ang iyong pangalan ay lilipat galing sa aklat ng gawa. Hindi ka nahuhusgahan ayon sa iyong ginawa at sinasabi ko sa iyo, walang pumapasa doon. Ililipat ka sa aklat ng buhay at walang record ng anumang kasalanang makikita sa pangalan mo. Dahil nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, kinuha niya ang kasalanan mo, yung maliit, yung medium, yung malaki, yung kasalanang di mo sinadya, yung kasalanang sinadya mo, yung kasalanang ang tingin mo'y walang nakakaalam, yung kasalanang alam ng lahat. Lahat na ya'y kinuha ng Panginoong Hesus, kaya hindi ka na pwedeng husgahan according sa iyong works. No more. No wonder ang mga nakalista sa aklat ng buhay ay nakaligtas sa paghuhusga ng Diyos. Kasi, bakit po? Basta po ba inalis? Hindi. Kasi, nung kinuha ni Jesus, hinusgahan ng Diyos Ama ang kasalanan mo, pero hindi na sa katawan mo. Hinusgahan na ng Diyos Ama kay Jesus. Ibinuhos ng Diyos ang galit sa kasalanan, hindi sa iyo, kay Jesus. Kaya hindi ka na pwedeng husgahan ayon sa iyong ginawa dahil ikaw ay naligtas dahil sa biyaya, sa free gift, sa regalo na binigay sa iyo ng Diyos Ama dahil kay Jesus. Ay, salamat sa inyong mga one day. Salamat sa Diyos sa mga binibigay niyang mga one day. Pero ngayong season na to, gusto kong maunawahan ninyo ang pinakamatinding one day na inyong tinanggap na ng inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Ano ang bagong bahay at lupa? Ano ang bagong sasakyan? Ano ang bagong trabaho? Ano ang nakapag-travel? Ano ang nagkaayos ng relasyon? Ano yung sinagot ka ng jowa mo? Ano? Kwenta noon kung ang pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. That is your biggest one day. Your biggest favor. Your biggest grace. Na hanggang sa walang hanggan ay wala kang gagawin kundi pasalamatan ng Diyos at makita ang kanyang awat habag kasama ng kanyang katarungan at luwalhati ng pangalan ng Ama. Iyon ang gagawin mo ng walang katapusan. Lilipat ka ng aklat. Lilipat ka ng libro. Alsin mong pangalan mo sa aklat ng mga gawa. Paano yon? Tanggapin mo ang kumuha ng kasalanan mo. Tanggapin mo ang dahilan. Kaya ikay mapapatawad ng Diyos. Huwag mong hayaang husgahan ka sa mga ginawa mo kasi hindi ka papasa sa glorious standard ng Diyos. Kailangang mapalista ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Sila na by grace were saved through faith. At mangyayari yon kung mananampalataya ka kay Jesus, ang iyong tagapagligtas. Kaya walang makitang record ng kasalanan sa mga taong nakalista sa aklat ng buhay
Kasi kinuha na ni Jesus ang record ng kasalanan at inilista under His name. At sinabing, Ama, sagot ko na po sila. Ako po ang magbabayad ng kasalanan nila. Ama, ako ang hampasin mo. Ako ang latiguhin. Ako ang saktan. Ako ang parusahan. Ako ang patayin. Wag lang sila. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Walang makita na record of wrong under the names ng mga taong nakasulat sa Book of Life kasi binayaran ni Jesus ang bawat isang kasalanan. Bawat isa. Bawat isa. Kaya pag nakita mo ang record mo, ay napakalinis. Walang dot, walang kaunting dumi, ang linis. Bakit? Sapagkat walang kasalanang nakaligtas na hindi binayadan ng Panginoong Hesus. Kaya yung inaalala mo pang kasalanan, may sasabihin ko sa iyo, bayad na rin yon. Yung kasalanang ibineblame sa iyo hanggang ngayon, bayad na rin yon. Yung kasalanang bineblame mo ang sarili mo, bayad na rin yon. Yung kasalanang nagigilty ka, yung kasalanang kinokondem ng kaaway sa iyo, bayad na rin yon. Ang gagawin mo lamang, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ang kalaban ng mundo'y kasalanan. Lahat ng nakikita mong pagdurusa at paghihirap, yay resulta lamang ng kasalanan. Ang dinil ni Jesus yung kasalanan. Dinidil natin ang corruption, dinidil natin ang poverty, dinidil natin ang lack of education, dinidil natin ang murder. No, Jesus dealt with the root of all of this. Jesus, sinabi niya, aking tatargetin ang ugat ng lahat na ito. At anong ugat yon? Napahiwalay ang tao sa buhay. Napahiwalay ang tao sa Diyos. Pagduduktungin ko ang tao sa buhay upang ang buhay ng Diyos ay dumaloy sa kanila. Kaya itong nangyayari kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, may nabago sa espiritu mo. Ang espiritu mong patay ay nabuhay sapagkat dumuktong ka sa Ama, idinuktong ka ni Jesus. Kaya pag ikay nagkakasala, ayaw mo na, hindi na kapareho ng dati. Bakit? Iba ka ng nilalang, meron ka ng buhay. Ang tumanggap ng biyaya, hindi yan magtatagal sa kasalanan. Papagpagan niya ang kanyang paa, lilinisin niya ng mga putik, aalis siya sa dumi. Bakit? Hindi na ako yan. Meron akong buhay, tumanggap ako ng biyaya. Matindi ang binayada ng Panginoon ko para iligtas ako at mabubuhay ako para sa Kanya. Church, habang pumapasok tayo sa linggo na they call Holy Week, please remember this. Napakataas ng binayadan ng Panginoong Hesus para iligtas ka. And I pray, bumunga iyon sa iyo ng paglilingkod. Bumunga iyon ng mas matinding pag-ibig sa Diyos. Bumunga iyon ng takot sa Diyos, ng paghanga sa Kanya. Oh, I pray makita mo ang biyaya ng Diyos. Oh, I pray makita mo ang ginawa ng Diyos. Lahat ng mga iniligtas ng Panginoon, lahat na binayaran ng Panginoong Hesus ang kanilang mga kasalanan, lahat na sinabi ng Panginoong Hesus na idoduktong ko sa Ama, lahat ay pumalakpak sa Kanyang tagapagligtas. Jesus, this is for you. Jesus, this is for you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Palakpakan mo
ang nagbigay ng buhay para sa iyo. Itaas mo ang pangalan niya. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let the people of God sing. Angels cry. Once again, Angels holy forever.
cried. You have experienced crying. Ikaw ay umiyak dahil ikaw ay naawa, nahabag sa sarili mo. Ikaw ay umiyak dahil sa mga kalungkutang dumaan sa buhay mo. Pero this time, iiyak ka lang dahil naalala mo at nakita mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Those tears are tears of worship, are tears of thanksgiving. Kaya lagi mong aalalahanin na mayroong isang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para sa iyo. Now you understand kung bakit gusto ng Diyos alalahanin lagi siya. It is for your sake. Kapag ang Diyos ang inaalala mo, nawawala ang focus mo sa sarili mo. It is for your sake. Lahat na pinapagawa niya for our sake. The more we glorify Him, the more it is beneficial for us.